Ito naman ang sagot ng mga kongresista para malaman lang ninyo. Kinagulat at itinanggi ng ilang kongresista ang pagdawit sa kanila ni Pangulong Duterte sa listahan ng mga sangkot daw sa korupsyon o katiwalian. Ang tingin ng isa sa mga pinangalanan, ginagamit ito ng gobyerno para ilihis ang atensyon o pansin ng publiko palayo sa mga isyu kaugnay ng COVID-19. Tinutukan niya ni Victoria Tulad. Siyam na kasalukuyan at dating kongresista ang pinangalanan kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot di umano sa korupsyon sa ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sila sina Deputy Speaker at Misamis Occidental Representative Henry Uaminal, Committee on Appropriations Chairman at ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, Committee on Health Chair at Quezon Representative Angelina Helen Tan, Committee on Social Services Chair at Quezon City Representative Alfred Vargas, Northern Samar Representative Paul Daza, Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato, Committee on Veterans Affairs and Welfare Chair at Bataan Representative Geraldine Roman, Isabela Representative Alisa Shinatan at si dating Ifugao Representative Chodoro Bagilat Jr. Ayon sa Pangulo, pinangalanan ang mga naturang personalidad sa isinumiteng listahan ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Gayunman, inamin niyang walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Ikinagulat at kinondena ng mga kongresista ang pagdawit sa kanila ng PACC. Ayon kay Yap na caretaker ng Benguet at kilalang malapit kay presidential son at Davao City Representative Paulo Duterte, kailanman ay hindi siya nakialam sa bidding ng DPWH projects at hindi rin niya inendorso ang isang nagngangalang Lorna Ricardo para maging district engineer. Bilang PACC, you should be responsible. Alam niyo sir, yung ganyan kasi na papangalanan mo lang, hindi para sa akin, hindi po investigation yan. Ang ginagawa nyo lang po, nagwi-witch hunt po kayo. Nirerespeto naman daw ni Yap ang pagsasapubliko ng Pangulo sa listahan dahil tungkulin niya ito. Sinusuportahan din daw ni Uaminal ang anti-graft campaign ng Pangulo pero ikinalulungkot niya ang pagkakasama sa kanyang pangalan. Itinanggi niyang may construction project sa Misamis Occidental ang HSO Construction Company na kanyang pagmamayari. Si Roman, sinabing malinis ang kanyang konsensya at handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon. Tingin naman ni Congresswoman Angelina Tan. Lahat sila malinis ang konsensya, no? Sabi ko nga, eto, wala akong pinatatamaan dito, pero tamaan ako yung gusto yung tamaan. Sabi ko nga, kung lahat ng congressman malinis ang konsensya, di ang saya sana ng bansa natin. Totoo lang, ha? Wag na ho tayo maglokohan. Napaka-ano natin? Ewan ko kung tayo malinis na nasusuka ako Yun lang, nasusuka ako sa inyo. Konektado sa Gumaca Bypass Road Project na nagsimula noong 2016. Isipin mo to makinig kayo, okay? Anak ng... Nagagalit na ako Gusto ko magmuray pero... Anak ng... Yun na, namura ko na. Totoo, eto Kung maaayos tong mga congressman, makinig na lang kayo, logic na lang. Kung maaayos sa mga congressman natin at talagang tapat sila na naninilbihan, pantay-pantay, ang ganda sana ng bansa natin. Ang ganda sana ng mga city na malalayo sa Metro Manila, magaganda ang daan, magaganda ang mga pasilidad. Hindi Antay, maglulukuhan na lang ba tayo? Magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Please lang naman, mga apo. Okay. Ang akusasyon laban sa kanya. Aminado si Tan na na-delay na ang proyekto pero dahil daw ito sa pandemya at mga bagyo na hindi niya raw kontrolado. Kung mayroon daw dapat investigahan, ito ay ang DPWH na may hawak sa proyekto. Tingin naman ni Daza at Ramirez Sato, mga kalaban sa politika at mga dati ng inireklamong contractor ang nasa likod ng alegasyon. We've been complaining to DPWH about airing contractors. Secretary Villar got strict, terminated some contracts and blacklisted contractors. My political rivals have been... Ayan, eto nagsabi may political rival daw.
nakakampi. Very proud and flaunting that Mr. Bellica is their party mate. Bellica is a very close friend of... Ganito lang yan Makinig kayo mabuti. Nakinig kayo na mabuti. Lend me your ears. Si Pangulong Duterte, alam niyan kung yung taong nagsusumbong sa kanya ay gago o may sira ang ulo o di kaya hindi honest. Kami, noong mga 2016 na magkakasama, kasama namin yan si Greco Bellica. Mula noon, talagang pinaglaban namin na magkakasama kami nila Pangulong Duterte. Kilala ni Pangulong Duterte kung sino ang mga tunay na loyal sa kanya at hindi siya lolokohin. At sigurado ko, isa yan si Greco Bellica, kaya niya binasa. Kasi trusted niya. Whether you like it or not, you think of this. Bakit niya babasahin ang isang sinumite nang wala siyang tiwala do sa taong nagsulat nito? Isipin niyo mabuti yon. Natural ko ikaw babasa. Isa kang pangulo. May utak ka. Matalino ka. Magbabasa ka. Babasahin mo in public. Tatamaan ng mga kongresista. Babasahin mo ba yan? Kung wala kang tiwala doon sa nagsulat niyan, makinig kayo na mabuti. Yan ang lagi niyong tatandaan. Iba ho, kilala natin yan. Kilala ho yan ng kung meron mang mga tapat at talagang mga loyal nung panahon na pinaglalaban si Pangulong Duterte, kilala nila yan. Sabi ko sa inyo, hindi naman sa nag-aano Isipin nyo na lang to. Ayoko makinig kayo mabuti. Ayokong magbuhat. Pero magbubuhat na ako ng konti. Konti lang naman. Ha? Magbubuhat lang ako ng konti. Okay lang ba? Pakisabi nyo okay lang. Play ko muna to. Pag sinabi nyo okay lang, sige, sasagutin ko kayo. And Mr. Bellica has been helping them. Nais malaman ni Daza at Ramirez Sato kung paano ba ginagawa ng PACC ang investigasyon. Hihilingin daw nila sa liderato ng Kamara na magkaroon ng pagdinig ukol dito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Vargas na hindi niya hahayaan ang mga kalaban sa politika na sirain ang kanyang pangalan. Mukhang napadalhan daw ng maling impormasyon ang PACC. Duda naman ni Bagilat na dawit siya dahil sa kanyang mga kritisismo laban sa pamahalaan. Naniniwala rin siyang ginamit ang listahan para ilihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng pagbabakuna ng mga sundalo laban sa COVID-19. Para kalimutang isang skandalo, maglabas ka ulit ng isang skandalo. So, linabas itong listahan na sabi naman ng Pangulo at the start na wala siyang ebidensya. Siya po ang nagda-diversionary tactic. Yun! Sagutin na lang po former Congressman Bagilat. At narito po tayo sa Cordillera ngayon. No? So sagutin nyo lang po. Kung hindi totoo na nanghihingi kayo ng tongpats, sabihin nyo po. No? Pero wag na po natin na palitan pa ang issue. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Representative Alisa Shinatan. Hindi pa rin sumasagot si Bellica sa aming mga tawag at text. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Ganito, magbubuhat lang ako ng konti ganito lang. Sabi ko nga di ba yung lagi ko kinikwento sa inyo noon pagka nagkikita si Presidente at si Mocha, laging ang tawag niya kay Mocha, Mocha, kamusta na? Ganyan. Kasi si Presidente, ang lagi niya nga sinasabi sa amin noon, eto seryoso ito, lagi niya sinasabi noon kay Mocha, kaibigan ka. Ganun. Alam niya kasi na ito yung mga taong tumulong sa akin ng walang hiningi at even after naging Pangulo ay walang hiningi. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo nung nanalo si Pangulong Duterte? Ilang beses tinanong si Mocha doon, anong gusto mong posisyon na sa tingin mo makakatulong ka? Hindi ko sumasagot si Mocha. Sa katunayan, nung pumunta kami sa Davao noon at pumila kami ng 6 na oras o 5 oras, mga ganon, ang akala niya ay manghihingi kami ng pwesto. Kasi yung mga nakapila doon, ganon ang ginawa, nanghingi ng pwesto. Pag lapit namin, pagpasok na namin doon, alam nyo ginawa ni Mocha, sir, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo ang request ng mga netizen. Nakita ko sa mukha ni Presidente yun, nagulat siya. Kasi madaling araw na nun.
Mula umaga may pila. Madaling araw na nun, pagod na si Presidente, ganyan na siya, oh. Oo na lang siya ng oo sa mga nanghihingi. Kitang-kita namin kasi may makakasabay kami. Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga animal na nanghihingi ng kung ano-ano. Hiyang-hiya nga ako eh. Tapos, bigla nung si Mocha na sumagot, sinabi niya, sir, ito yung request ng mga netizen, yung sa 911, tapos corruption number. Biglang nagbago yung aura ni Presidente, tuwang-tuwa si Presidente. Hindi niya kasi akalain na merong katulad ni Mocha na gano'n na hindi nanghihingi at nire-request lang kung ano. Kaya nga, ito, pansinin ninyo ha, yung mga yan, even si Greco Bellica, punta tayo kay Greco. Diba, natalo yan bilang senador noong 2016. Matagal siya bago na pwesto. Kasi nga, ayaw niya. Hanggang sa to the point na napilit na lang kasi kailangan ni Presidente ng mga loyal na tao. Ang tagal niya bago naging PACC commissioner. Talagang doon pa siya nilagay, doon sa pinaka-complicated na posisyon. Sino yung magsusumbong ng mga korupsyon? Ganon. Alam ni Presidente yan. Ito na yung bubuhatin ko lang ng konti. Kaya nga ako sa totoo lang natutuwa ako na nagiging na tumataba ang puso ko yun sa binati tayo ng birthday ni Presidente, di ba? Binati tayo noon. Tapos itong Pasko, hindi ko ito iningi. Hindi ako sabi ko, Mr. President, can you greet me? Wala akong ganun. Ako mismo ang tinext at tinanong, ganito, gusto kang batiin ni Presidente, ganito. Alam mo yun, sabi ko, kasi nga, hindi naman ako yung, Mr. President, pwede bang posisyon? Meron ako kasing kilalang ganyang vlogger eh. Yung tinabihan pa siya, tapos yung pala gusto lang ng posisyon ng animal. Ha? Pinaglaban pa man din ni Mocha. Na para makatabi si Presidente, gusto naman pala ng posisyon animal yan. Nalin lang kami doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, natutuwa ako kasi alam naman nila na hindi naman namin gusto ng posisyon, hindi namin gusto ng kahit na ano. Ang gusto lang namin, kaayusan sa bansa. Alam mo yung sabi ko nga kay Greco kanina, sabi ko, boss, alam mo, we have 2 more years. 2 more years to fight against these corrupt people na alam natin, battle cry ni Pangulong Duterte ito. Alam namin yun eh, kasi everyday noon nakakasama namin si Pangulong Duterte sa mga kampanya. Everyday. Alam namin ang battle cry ni Presidente kung ano ang puso niya. Gusto niyang maayos. Nakikita namin yung frustration niya na gusto ko maayos, ilalagay ko yung kakilala ko. Biglang ito rin pala yung kakilala ko, corrupt din pala. Ilang beses na siya nagkaroon ng mga, yung iba pa nga, taga Davao eh. Kunwari, nag-resign pero ang totoo. Kasi nga nakakainis eh. Meron palang mga iba talaga na ganun. Maynang, salamat ba? Basta tumakbo si Greco Bellica. Ay, oo, ako. Promise ko yan. Bree Woodland, salamat po. Ikakampanya ko. Ako, kinampanya ko yan si Greco kasi kilala ko talaga yan. Grabe ho yan. Grabe ho yan si Greco. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang common denominator ni Greco Bellica, si Mocha, at maging si Jimmy Bondoc. Yan yung mga pwede kong itaya yung pangalan ko sa kanila. Ang meron niya mga yan, God-fearing yan. Ibig sabihin, takot yan. Takot yan sa Diyos kahit hindi makita ng tao, takot sila sa Diyos na hindi yan magnanakaw. Yan ako sigurado ako. Kaya, yun lang. Sinasabi ko lang, kinuwento ko lang sa inyo. Ulitin ko hindi ko pinagyayabang or anything. Kasi alam ng ating Pangulo kung sino talaga yung mga taong may pure na pagsuporta dahil gustong suportahan talaga yung kanyang administrasyon. Kasi mga boss, ito lang makinig kayo na mabuti sa akin mga boss. Sabi ko nga after 2022, oh my God, we just really have to pray hard. Alam mo yon? Kasi ngayon pa lang, nandyan na yung mga gustong tumakbong presidente. Mamay, may papakita pa ako sa inyo, talagang umiepal. Hindi naman kailangan umiepal pa rin talaga.
Alam mo yun, talagang sabi ko nga kasi ganyan na yan Ayan na, malaalis na yung Leon, ayan na. Kailangan na namin sunggaban yung pagiging presidente. Ganun na kagad, di ba? Nakakainis sabi ko nga yun na lang, sabi na namin ni Greco, laban lang tayo. Sabi ko sa kanya, boss, laban ka lang, ipagpapre kita. Tsaka kahit anong mangyari, sana makonsider mong tumakbo sa 2022 dahil kailangan ka namin sa Senado. Kasi sigurado ako, 2022, wala ka na. Pag iba na nakaupo dyan, kailangan ka namin. Yun ang sinabi ko talaga kay